Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Mark Narboneta here. Magandang gabi sa inyo. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong isinalang kanina na isang hostile witness nga. Ibig sabihin, sinabing hostile witness, isa siyang witness na isinalang dyan at kinocross ng prosecution itong sa side ng House Committee on Justice, mga private prosecution, at itong sinalang ay nasa panig ni Sara Duterte. So yan po ay tinag as hostile witness. Ano po yung pag-uusapan natin sa kanya? Yung mga napansin natin mga ka-Wonder, gaya nitong si Acosta. May mga napansin tayo sa kanya mga ka-Wonder, no? Nasasabi natin, para sa nakita lang natin na hindi natin sinasabing sinungaling itong taon to. Pero may napapansin tayo sa naging demeanor niya. Nitong si Acosta, na parang inconsistent siya, nagsisinungaling siya. Mayroon siyang sinasabing pagiging selective sa mga gusto niyang sabihin. Well, eto naman ang pag-usapan natin. Itong si Limuel Ortuño, no, na siyang krenos nitong lawyer, private prosecution na si Maydi Vinagracia. Dito nga si Limuel, kanina mga ka-Wonder, no? Diyan sa impeachment trial para kay Sara Duterte, no? Na pinayagan itong prosecution na gumamit ng mga leading questions. At hindi natin i-discuss kung ano pa yung mga point dyan, kung bakit yan ino-object, isusustain o ino-overrule. Ang pag-usapan lang natin mga ka-Wonder, busisiin natin itong naging testimony, itong hostile witness na si Limuel Ortuño. Yan po pag-uusapan natin. Pero bago yan mga ka-Wonder, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami po salamat. Pag-usapan natin to, no? Etong si Limuel, I believe, no? Based on what I heard, siya po ay assistant, no? Well, comment down below mga ka-Wonder kung ano yung naging position na rinig nyo, no? Ngayon ang tanong, dito sa testimonya ni Ortuño, pinapakita ng mga ka-Wonder. Dito kasi sa kanyang testimony, pinapakita, no, yung kanyang mga sagot tungkol sa personal na kaalaman. Yung pananagutan, documentation, at independence ng isang official na humawak ng mga mahalagang dokumento mga ka-Wonder, kaugnay dito sa confidential funds. Alam natin si Acosta na question sila dahil nga hindi sila trained pagdating dyan sa paghawak ng mga confidential funds, no? Natawag nga ni Tulfo na stupid, ano mga ka-Wonder, itong si Acosta, no? Walang preno-preno despite sa katuyuan ni Acosta na nasa hospital yung kanyang asawa. But then again, eto nga, ano yung mga words, yung mga demeanor, no? Labas muna natin yung action niya. Yung munang words, pinaka-importante. Yung, and I quote, itong sinasabi niya, hindi ko nabasa. Sabi niya, doon ako nagtaka, hindi mo nabasa? Parang ikaw yan eh, papipirmahin ka ng dokumento at yung dokumento ay tungkol sa mahalagang bahay, tungkol sa mga ari-arian. Yun ba ipipirmahan mo agad na hindi mo binabasa? Marami pong naloloko dyan. Pero I don't think, no, bilang mga, alam mo na malaki yan, confidential funds yan. Ang sabi, hindi niya binasa, no? Pero siya mga ka-Wonder, yung nag-forward at lumagda, no? Ang punto kasi mga ka-Wonder, itong si Ortuño, ipinasa niya dito sa COA yung Sealed Protective Intelligence Report. Sealed, sabihin nakasenyo, protektado, kasi intelligence report ito. Pero, hindi niya binasa. Ano yun? Di ba mga ka-Wonder? Hindi niya binasa. So, mas malagang tanong, sabihin natin mga ka-Wonder, anong level ng personal knowledge ng isang official na gaya nitong si Limuel na naghahanda o nagsusumiti ng mga official responses kung hindi niya mismo nasuri yung supporting document? Di ba? Hindi naman natin sinasabing mga ka-Wonder na kailangan sabihin nagsisinungaling agad itong si Limuel, no? Ang dapat kasi siya sa atin, sa kanya, gaya ng ginagawa nito, yung kanyang credibility, no? At yung basis of knowledge niya, yung kanyang testimonya. Kaya ang tanong sa discussion natin mga ka-Wonder, kung ikaw ang naghanda ng official explanation para dyan sa COA, no? I-explain mo paano nagastos yung confidential fund. Ikaw yung naghanda, no, ng paliwanag. Hanggang saan yung responsibility mong alamin kung tama at suportado ng dokumento yung isinusumiti mo? Diba? Follow pa natin mga ka-Wonder. Pwede bang maging reliable ang isang official response kung yung mismong taong naghanda nito ay umaasa lang sa information ng ibang tao? Diba? Hindi mo na binasa.
Basta mo na lang sinumiti. No, ikaw yung dumagda. 'Di ba? Nagpumirma ka doon. Ibig sabihin, pag sinabi mo kasi pumirma ka, na verified mo, nakita mo, nabasa mo, at umayon ka doon sa isinusumiti mo. No? Etong si Acosta, ano sabi ni Acosta? Sabi nila Chika, yun ang sinasabi. Pagpasa ng personal na pananagutan. Ito naman si Acosta, at saka isa pa mga ka-wonder, no? Parang si Acosta rin to eh. Sabi nila Chika, yung mga pagpasa ng personal pananagutan. Mala ganun din, no? Siguro na-orient, I'm not sure, hindi natin pinaglilitangan na siguro na-orient ito, no? Para sabing hostile yan, pero alam niyan, para hindi siya maging credible, para, of course, pag krinos niya, nakukuha na niya ng information. Pero then again, hindi alam naman nila ang stand niyan, kung yan talaga ay credible o hindi, o nagtatanga-tangahan. Ang punto kasi mga ka-wonder, inamin itong si Ortonio na umasa siya sa information mula kanino. Nabanggit niya rito kay Gina Acosta. At sino pa? Itong si Colonel Raymond Dante La Chica. Yung dalawang mga unang nabanggit ng mga pangalan, yung isa Acosta, na nasala nga doon sa paghahanda ng sagot sa COA. So ibig sabihin, hindi niya binasa, umasa na lang siya dito sa dalawa. Nakasil, no? Hindi niya binasa, nilagdaan niya na lang at sinabmit niya. No? So lumilitaw dito mga ka-wonder sa testimony, no, na may mga liquidation reports at accomplishment reports na nakita niya mga ka-wonder, pero hindi niya sinuri yung detalye, kung yung mga sinasabing detalyado. Kaya ang tanong mga ka-wonder, kung ikaw ang pumirma, di ba kung pipirma ka, babasahin mo, aalamin mo, kung ikaw ang pumirma o naghanda ng official response, sapat ba na sabihin mo na yun yung informasyon na binigay sa akin? Di ba? Kasi mas malalim na punto rito mga ka-wonder, no? May pagkakaiba sa pagitan ng wala akong personal na kaalaman. Yun yung isa. Yung isa naman, wala akong responsibility na i-verify yung information, no? Inilagay ko sa isang official document. Ang nangyayari dyan, no, itong pangalawa, na parang ang lumabas, pinirmahan, sinumite, na hindi man lang niya binasa. No? Isa pang tanong, saan dapat nagtatapos yung sinasabing chain of command? No? At saan nagsisimula yung sinasabing personal accountability ng isang official? Diba? Yun yung pangalawa. At yung pangatlo mga ka-wonder, yung 150,000 na personal na inabono. Narinig natin yan. Ang punto kasi mga ka-wonder, sinabi nitong si Ortonio na naglabas siya ng sariling 150,000 pesos para tugunan ang discrepancy raw. May discrepancy kasi doon sa liquidation. Kumbaga parang ang nangyari, naglabas siya ng 150,000. No? At tayo para doon sa liquidation, at hanggang ngayon ay hindi pa siya nababayaran. Kumbaga parang umabono ba ito? Parang ganoon ang term. So ang discrepancy na tinutukoy yung mga ka-wonder dyan sa hearing na narinig natin kanina, itong 150,000 sa pagitan ng accomplishment report at documentary evidence payments. Tanong mga ka-wonder para sa discussion, normal ba sa isang government transaction na isang official mismo ang mag-abono ng malaking halaga para ayusin ang liquidation sa discrepancy? Diba? Mapapaisip ka dyan eh. Ang laki nun. Magkano ba sinasahod dito? Diba? Isa pa dyan, titignan ng korte, no? Kung magkano sahod dito, kung hindi na sila mababother kasi doon pa lang ikaw ba mag-aabono ka ng 150,000 para dyan sa discrepancy na yan? Diba? Kaya importanteng distinction nito mga ka-wonder. Kasi ang tanong mga ka-wonder ay hindi lamang kung bakit nag-abono. Hindi lang yun. Kundi, sino ang nag-authorize? Diba? Ano yung documentation? Ano pa? Sino accountable sa cash? No? Bakit hindi siya na-reimburse? No? Hanggang hindi pa rin babayaran daw ito. No? Naging accounting treatment nitong 150,000. No? Ang personal kasi mga ka-wonder na pag-abono, yan sinasabi niyang inabonohan, parang gano'n. So mayroon tayong question dito mga ka-wonder, dito sa ating discussion, na ang personal na pag-abono ay maaaring maging indication mga ka-wonder ng urgency sa operasyon. O may maaari ba itong magpahiwatig mga ka-wonder na kailangan maayusin dyan sa paper trail? Bayan yung mga question dyan. At yung pang-apat, itong sinasabi, and I quote, obligations already incurred. Ano talagang ibig sabihin dito mga ka-wonder? Sa punto nito mga ka-wonder, na tinanong ni Attorney Divina Gracia, itong si Ortonio, tungkol doon sa sinasabing wording sa isang response sa COA
no, doon sa nasabing cash advance ay ginamit, no, para sa obligations already incurred. So ipinaniwanag dito ni Ortonio, no, na hindi niya yun basta-basta isinulat mechanically. No, sinabi niya na ito ay binatay niya doon sa information na ibinigay sa kanya. No? Wala na siyang sarili. Binasa niya na lang doon sa binigay sa kanya na informasyon. Ang tanong mga kawan, kung hindi ikaw nagdesisyon o gumawa ng arrangement, bakit ikaw naghanda ng paliwanag o kung anong ibig sabihin nito sa COA? Diba? Bakit ikaw? Parang, ano yun, bara-bara? Ano yan? Pagtatakip? No? Para kasing hindi consistent mga kawan. No? Sa mas malalim pa natin na tanong, no? Na kapag ang isang official, gaya nitong si Ortonio, no, ay nagsulat ng official explanation dyan sa COA, responsibility ng ba niya ang mag-transcribe ng information? O kailangan din niyang maintindihan ang substance nito? Hindi lang siya basta-basta naglagda. Diba? Parang makikita mong illogical yung kanyang sinasabi. At isa pa mga ka-wonder, pang-lima, maraming version ng dahilan. No? Ano yung pinakamalinaw na batayan? Sa punto dyan mga ka-wonder, no? Isa sa mga argumento ng prosecution ay nagkaroon ng iba't ibang description o justification para sa confidential funds. Kabilang doon yung sinasabing good governance, surveillance, intelligence gathering, at iba pang mga formulations. Ang tanong, kapag nagbabago ang description ng purpose, depende sa dokumentong tinitignan mga kawander, ano ang dapat hanapin ng isang observer? So, legitimate clarification ba ito? Or inconsistency? Diba? Ngayon, pa-follow up natin mga kawander. Ano ang mas malaga? Yung pagkakapareho ng wording? O yung pagkakaroon ng malinaw na underlying facts? O pare-pareho sa lahat ng dokumento? No? Kaya ang key discussion point dito mga kawander, huwag lamang tignan kung magkakaibang salita. No? Tignan natin mga kawander kung pare-pareho ba yung factual basis, no, sa likod ng bawat explanation. No, isa pa yung informant. Ang bumili ng pagkain, gamot, at iba pang items. May narinig pa tayo na pinang-reward daw itong mga gamot, etc. doon kay Acosta. Diba? Kaya yung informant na yan, ano yung punto dyan? Sa questioning kasi mga kawander, lumilitaw na ayon sa impormasyon na nalakap nitong si Ortonio, ay may mga pagkakataong cash ang ibinibigay sa informants doon sa mga agents para sila mismo ang bumili ng food o medicine. No? Sinasabi rin mga kawander na wala siyang nakitang official receipts para sa mga transaction na yun. Importante ang receipt palagi. Kaya nga laging nakaharap dito yung sinasabing acknowledgement receipt lang nila. No? Walang sinasabi dito official receipts. Kaya ang tanong mga kawander, kung walang ordinaryong official receipt, anong alternative documentation na dapat magpakita na totoong nangyari ang expenditure? Hindi basta-basta rin yung acknowledgement receipt na yan. Lalo na kung gumastos ka, naglabas ka ng pera. Yan, gamot. No? Mga medicine, food. Diba? Kasi nararason lang nila, walang resibo, ganito, ganyan. Kasi doon malalaman kung talagang tama ang pinagagastusan mo at talagang may resibo. No? Kaya ang follow-up dyan mga kawander, sapat ba yung acknowledgement receipt? No? Kung hindi malinaw kung ano mismo yung binili at magkano ang actual na halaga nito. Diba? Kasi doon naka-indicate yan sa receipt. Doon mismo sa sinasabing official receipt. Kasi mas malalim mga kawander yung tanong. Paano dapat balansehin yung sinasabing pangangailangan protektahan itong intelligence operations? Intelligence yan eh. Tapos wala kang official receipts. No, at itong mga pangangailangan ng government na ma-account itong public fund. Diba? Kaya itong hostile witness mga kawander at yung mga independence na testigo mga kawander, independence ng testigo. Ang punto rito mga kawander, idineklarang hostile witness itong si Ortonio dahil kumpirmado naman niya, no, direktang nagre-report siya dito kay VP Sara Duterte at co-terminus yung kanyang posisyon, no, kung ma-impeach at maalis sa pwesto ang respondent. Diba? Kaya ang tanong, gaano kalaki ang maaring maging epekto ng job security sa paraan ng pagsagot ng isang witness? Diba? Importance nuisance naman ito mga kawander sa nakikita natin. No, yung pagiging hostile witness kasi mga kawander, hindi naman automatic na nangahulugan na nagsusungaling itong si witness, itong si Ortonio. Ang dapat pag-aralan mga kawander ay kung may potential conflict of interest. Diba? At kung paano ito dapat isaalang-alang yung pang-evaluate ng kanyang credibility. Diba?
Alam niya ng mga bihasang prosecution lawyers, no? Kung yan ay nagsasanbagi, may tinatago, sinasadya, di ba? Kaya sa discussion questions natin, mga kawan, dapat bang mas mapanuri ang Senate Impeachment Court? Di ba? Kasi bakit? Si Lacson nga, wala na mapulot dito kay Acosta. Pati itong si Tulfo, na mukhang tinuturo na lagi dito kay La Chica. Di ba? Di ba? Yung impeachment court, itong Senate, dapat ba sila maging mapanuri sa testimony ng isang witness na may personal employment interest sa outcome ng kaso? Di ba? Kasi sila yung magdidesisyon kung guilty o hindi. Kaya dapat silang maging sensitive sa kanilang pakikinig, mapanuri. At yung direct answer, mga ka-wonder, versus safe answer. Ang punto dyan, mga ka-wonder, sa cross, na sinasabing direct examination, no? Bantayan natin, mga ka-wonder, kung ang sagot ay direktang tumutugon, no? Sa tanong, o bumabalik lang based doon sa information provided to me. Kagaya nitong si Acosta. Wala po ako sa grounds, Colonel La Chica po. Paulit-ulit, nabuisit na nga si Soto at saka si Lacson. Kaya yung mga dapat obserbahan natin, mga ka-wonder. Itong sinasabing direktang yes or no ang sagot. Kaya nga pag tinatanong, sasabihin, yes or no lang, sasabihin ni Atty. Limutan. Yes or no lang, Miss Acosta, yes or no lang. Hindi madami kang sagot kasi parang hindi mo kasi alam kung i-yes mo or no. Yes or no lang. Eventually, pipilitin siya. Questions answerable with yes or no. Yes. Diba? May mahalagang qualification ba ang pagkatapos? Diba? Lagi bang may binabanggit na ibang tao, no? Na bilang source information? Kapag may tinanong tungkol sa sariling action, mga ka-wonder, napupunta ba ang sagot sa ginawa ng ibang opisyal? Which is nangyari dun kay Acosta. Iba yung direct. Iba rin sa sinasabing safe answer. Para safe, turo mo sa iba. Parang ganun. Diba? Kaya ang tanong natin, mga ka-wonder, yung mga ganitong paraan ng pagsasagot, no? Sa simpleng pag-iingat ng isang witness. Halata kasi nag-iingat eh. No? Kaya yung sagot ganun na lang, kinabubuisit na nga. O maaaring indikasyon ito, mga ka-wonder, na limitado ba yung kanyang personal knowledge? Pero hindi yan ganun kadali. Dahil kung ano yung position mo, malalaman yung scope, yung lawak ng knowledge mo. At kapag yan nag-playing dumb ka, halata. No? At saka yung pinakamahalagang pattern, mga ka-wonder, yung sinasabing may papel ako, hindi ko alam ang nilalaman. May papel ka, pero hindi mo alam yung nilalaman. Ang punto kasi dito, mga ka-wonder, itong sinasabing pinakamagandang overall theme, no, para dyan sa discussion, itong si Ortonio, no, ay may role sa paghahanda. Siya ay naghanda at naglagda, no, pagsumiti at paghawak ng ilang official documents, no. Ngunit paulit-ulit na lumilitaw, mga ka-wonder, no, yung limitation ng kanyang personal knowledge. Nagpi-play safe siya, mga ka-wonder. Yun yung ating napansin. Nagpi-play safe ito. So ang core question dyan, mga ka-wonder, kung ang isang official na gaya nitong si Ortonio, na bahagi niya ng proseso mula sa documentation hanggang sa pag-submit dyan sa COA, gaano kalayo yung maaari niyang sabihin hindi ko alam, no, bago questionin yung kanyang accountability. Diba? Hindi mo alam, ito yung trabaho mo, ikaw lumagda o ikaw naghanda kasi hindi mo alam. Hindi po ba? Kaya yung counterpoint na nakita natin dyan, mga ka-wonder, posible rin bang lehitimo yung ganitong arrangement sa isang highly compartmentalized na intelligence operation? Diba? Kung saan hindi lahat ng official ay dapat makialam o makaalam, no, ng classified details. Ito yung pinakamahalagang two-sided question, mga ka-wonder, na dapat natin pag-usapan. No? At yung final discussion dyan, mga ka-wonder, ano yung mas malakas na ebidensya, no, sa bilang pagtatapos natin para hindi na tayo humaba, maaari natin hatiin, mga ka-wonder, yung discussion sa tanong na una, yung credibility. Kapani-paniwala ba ang paliwanag ni Ortonio batay sa kanyang personal knowledge? Diba? Pagdating naman sa accountability, kahit hindi niya personal na alam, mga ka-wonder, ang lahat ng detalye, may responsibility ba siya sa documents at explanations na kanyang hinanda o isunumite? Diba? Susumiti mo, hindi mo malang binasa, hindi mo alam. Ano yung responsibility mo? Diba? Ngayon, para sa ating sinasabing systemic explanation, yung mga gaps na napansin natin sa kanyang kaalaman, ay normal ba na bahagi yan ng confidential intelligence operations? O nagpapakita ito ng problema sa accounting at accountability? Yun ang tanong. Yan ba yung part ng confidential?
O talagang meron lang talaga nagpapakita ng problema rin, no? Sa accounting at accountability. Dahil hindi nga maipaliwanag na maayos. Dahil meron bang talagang anomalya? Yun ang titignan natin. Kaya sa panghuling tanong natin mga ka-wonder sa ating mga sarili, diyan sa testimonya ni Ortonio, alin ang mas kapansin-pansin mga ka-wonder? Yung mga bagay na sinabi niyang alam niya? O yung dami ng mahalagang bagay na sinabi niyang hindi niya personal na alam? Diba? Play safe. Pero paalala mga ka-wonder sa discussion natin, hiwalay natin yung fact. Then again, sinasabing inference at yung mga conclusion. No? Ang hindi ko nabasa, sinasabi ko doon, yung sabi ni ganito, no? O hindi ako nag-reimburse, ay testimony, fact claims. Ang pagsasabi mga ka-wonder na ito'y patunay na deception o corruption ng isang conclusion, no? Na nangangailangan ng pagsusuri sa buong record ng hearing para malaman nakasalalay yan dito sa mga judges at sa mga prosecutor kung paano i-expose kung nagsisinungaling o may limitation lang ba sa pagkaalam talaga o talagang nagpe-play safe lang. Hanggang dito na tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give it a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila kung ito bang si Ortonio ay nagsisinungaling, nagpe-play safe o talagang limitasyon na yung kanyang kaalaman. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless. Usapang totoo, walang